Naabutan na rin ng apat si Hinata kung saan ay magkasama na silang nagpapahinga ng sumapit na ang gabi. Si Hinata lamang ang hindi pa natutulog sa grupo dahil naaalala pa nito ang katigasan ng ulo ng kanyang mga tauhan nang tinanong niya kung bakit siya sinundan. Lumalabas na hindi lamang isang leader ang tingin ng mga tauhan ni Hinata sa kanya dahil kahit anong gawin nito ay sasamahan pa rin siya ng kanyang mga tauhan na para bang isang pamilya at kapag nasa delikado ang isa ay dadamayan ng lahat kaya naging masaya si Hinata dahil rito. Nadaanan ng grupo ang kaharian ng Bloom Month na kung saan ay nagulat ang mga ito dahil sa kung gaano ka-advanced ang kaharian kasama ang mga mamahaling kasuotan na nakikita nila katulad sa Engracia. Namangha rin sila sa kalidad ng mga sandatang binibenta na inisip nilang hindi mapapakinabangan para sa isang maliit na bayan kaya dahil sa kamanghamanghang pagbabago sa pamumuhay ng maliit na kaharian lamang na dahilan ng kanilang pag-unlad ay kanilang napagtanto na ang lahat ng ito ay dahil sa pakikipagnegosyo sa Demon Lord na si Rimuru na naramdaman hanggang sa mamamayan nito kaya masaya ang mga tao. Malapit nang dumilim at nagugutom na rin ang grupo sa gilid lamang nila ay kanilang napansin ang isang kakaibang restaurant na may pangalang ramen kaya nang makita ito ni Hinata ay nagulat siya at pagkatapos ay bigla na lamang itong pumasok at sumunod din ang apat na walang idea kung ano ang ibig sabihin ng ramen. Nang may hain na ang ramen ay dito napagtanto ni Hinata na totoong ramen nga ang kanyang nakikita kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras at tinikman ang putahing ngayon niya lamang ulit na tikman. Tinitingnan lang ng apat ang ginagawa ng kanilang captain at kinikopya kung anumang kainin nito hanggang sila mismo ang nakalasap sa kakaibang putahe na kanilang lubos na nagustuhan. Dumating pa ang ibang putahe na tulad ng nauna ay swak sa kanilang panlasa, ang lahat ng ito ay dahil sa impluwensya ni Rimuru na inakala ni Hinata na hindi niya na matitikman. Pagkatapos kumain ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay at narating ang kagubatan ng Jura na kung saan ang pinakadelikadong daanan ngunit taliwas ito sa kanilang inaakala dahil mapayapa naman ang kanilang biyahe. Bukod pa rito ay nabigla rin ang grupo dahil napakaganda ng kalsada na katulad ng nakikita nila sa Engracia. Wala rin silang nararamdamang presensya ng mga halimaw na ang ibig sabihin ay safe ang daanan hanggang sa kanilang nakita na ginagamitan ng anti-magic barrier ang highway na nagpapanatili ng kaligtasan kaya napagtanto na nila ngayon kung bakit maraming mga ngalakal ang labas-masok ng Tempest. Ilang sandali lamang ay naging seryoso ang grupo nang may makitang nagpapatrulyang sundalo. Akala ng mga sundalo ay mga adventurers lamang ang grupo na kanilang nakita at dito ay pinaalalahanan ng dalawa na bawal magtapon ng basura at pakikipag-away sa highway. Pinaalam rin sa grupo na may mga drinking fountains na makikita bawat 10 kilometro at 20 kilometro naman sa kanilang mga estasyon. Pinaalalahanan rin ng dalawa na bawal hawakan ang mga umiilaw na bato dahil ito ang nagpapanatili sa barrier habang may matinding parusa naman susubok sirain ito. Makalipas ang ilang sandali ay namangha ang grupo dahil meron talagang drinking fountain at higit pa rito ay mayroon ding mga matutuluyan sa hindi kalayuan na parang isang camping site. May halong gulat at pagkairita si Hinata dahil naalala nito ang sinabi ni Yuki na ibang-iba si Rimuru dahil may kapasidad itong gawin ang anumang naisin nito at ngayon ay natutunghayan na nito ang ibig sabihin ng Grandmaster. Naabutan ng gabi sa daan ng grupo kaya tumuloy muna sila sa isang inn na makikita bawat 40 kilometro at dito ay kanilang napag-usapan na ibang-iba si Rimuru dahil sa kanilang nasaksihan kaya dito ay nasabi nilang isang matalinong leader ang Demon Lord at hindi naaayon sa kanya ang kanyang titulo bagkus para itong isang mabuting governor kaya marami pa umano silang matututunan sa kanya. Naniniwala rin si Bacchus na dapat rin nilang ipatupad sa Lubelius ang mga nakita na may impluwensya ni Rimuru at masaya rin sila dahil hindi nila idiniklarang isang banal na kaaway ang Demon Lord. Sa Tempest ay sinabi ni Sui na darating ang grupo ni Hinata pagsapit ng gabi katulad ng kanilang inaasahan. May mga idea ang intelligence head kung paano tapusin si Hinata katulad ng paglason dito ngunit ayaw ni Rimuru sa ganitong pamamaraan kaya wala na ito sa kanilang options. Naghinala naman ang Defense Minister na isang diversion lamang ang grupo ni Hinata at may isang puwersang gagawa ng surprise attack dahil sa nakalipas na 2 linggo ay naglalakbay lamang sila ng normal na walang ginagamit na magic para mapabilis ang kanilang pagparito. Kinamusta naman ni Rimuru kay Sui ang isa pang grupo ng mga Holy Knights kaya sumagot ito na itinatago pa rin nila ang kanilang presensya at pinaalam na kung hindi nila ito nakitang umalis ay hindi sila sigurado kung mapapansin ba nila silang lahat. Nagsalita rin si Venom Arrow na madedehado sila kung gagamitin ng mga Holy Knights ang kanilang Holy Field at pagkatapos nito ay makikitang patuloy lamang ang pangalawang grupo ng mga Knights papunta sa Tempest.
Naalala ni Leonard ang sinabi ng tatlong luminaries na kasabwat umano ni Hinata ang Demon Lord na si Valentine at sinabi umano ito mismo ng Demon Lord sa kanila nang tatapusin na sana nila ito at humingi ng awa. Bukod pa rito ay pinaalam rin ng luminaries na sinusubukan ng Saint na makipag-ugnayan sa Demon Lord na si Rimuro kaya hindi naman kaagad naniwala rito ang Holy Knight dahil hindi umano magagawa ni Hinata na ipagkanulo ang kanilang Diyos ngunit para mapaniwala ang Holy Knight ay sinabi ng luminaries na may isang paraan para malutas ang kanilang pagdududa at ito ay ang paslangin si Rimuro. Tila imposible para kay Leonard ang sinabi ng luminaries dahil kasama ni Rimuro ang Evil Dragon ngunit pinalabas ng mga luminaries na hindi totoo na nagising na ulit ang Storm Dragon dahil maging si Rayheim ay hindi umano ito nasaksihan at gumawa pa ng kwento na nililinlang lamang umano ni Hinata ang Holy Emperor. Dito na nahulog sa kanilang patibong ang Holy Knight nang pumayag itong patunayan ang pagiging inosente ng kanilang captain nang sabihin ng luminaries na nasa ilalim ng spell ni Rimuro si Hinata dahil nagkaharap na umano ang dalawa noong una. Nakarating na rin ang mga Crusaders sa Tempest kaya nagsalita si Leonard sa harap ng hukbo na kukubkubo nila ang buong bayan at habang minamando ni Leonard ang mga Crusader ay bigla siyang inatake ng tauhan ni Shian na Yamagari ngunit napigilan ito ni Guard at kanilang nalaman na na-ambush sila kaya napaisip si Guard kung ipinagkanulo ba sila ng kanilang captain. Inutusan ni Leonard ang hukbo na sagupain na ang mga kalaban at kasabay nito ay on time na nagre-report ang intelligence head na kumilos na ang mga paladins ngunit hinarang umano ito ni Shian ang sinubukan nilang palibutan ang Tempest kaya dahil dito ay iniisip ni Rimuro na mas pinili ni Hinata na makipaglaban. Tinawagan ni Nicolaus si Hinata at pinaalam na ang tatlong battle sages ay nakikilahok sa civil war sa kaharian ng Falmouth kaya nagtaka si Hinata kung ito ba ay utos ng Holy Emperor ngunit hindi pa alam ng Cardinal ang buong detalye basta ang sigurado ay nilabag nila ang utos ni Hinata. Sinabi ni Nicolaus bago maputol ang magic call dahil puwersahang hinarang ito na mag-ingat sa 7 days clergy at sa hindi kalayuan ay naramdaman nila ang presensya ni Leonard kaya nagmadali ang grupo na puntahan ito. Pinaalam ni Rimuro na nakialam siya sa magic call ni Hinata kaya curious siya kung sino nga ba ang kausap ng Saint. Pinaalam ni Sui na patungo na si Hinata at kanyang mga kasama sa battlefield kaya pinaalam ni Rimuro na sundin ang kanilang plano dahil aayusin niya ang bagay-bagay patungkol kay Hinata ng tuluyan kaya kumpiyansang sinabi ng kanyang kanang kamay na hindi nila hahayaang may makialam sa paglalaban nila ni Hinata. Maririnig ang kalansing ng mga espada dahil sa matinding sagupaan sa magkabilang panig habang sa hindi kalayuan ay pinapanood ng commander na si Shian kasama ang leader ng Kurenai at Gobzo ang sagupaan. Hindi makapaniwala ang mga Crusader sa tibay ng kanilang mga kaharap dahil kahit na masugutan nila ang mga ito ay mabilis itong nag-regenerate kaya nagiging mababa na ang kanilang tsansang manalo. Gumamit ang grupo ng Yamagari at Kurenai ng mga pampatulog na gamot na ipinahid sa kanilang mga sandata kaya malaki ang tsansang madali lamang silang mahuli. Dumating na rin sa battlefield ang grupo ni Rimuro gamit ang magic teleportation at dito ay nagulat ang Supreme Leader dahil higit pa sa kanyang inaasahan ang ipinapakita ng pinagsamang hukbo ng Kurenai at Yamagari laban sa pinakamalakas na hukbo ng simbahan. Pagkatapos ay inutusan ni Shian si Gobwa at Gobzo na sumali sa laban na ikinagulat ng dalawa dahil ang plano sa naganap na strategy meeting ay standby lamang sila para maging handa kung magiging delikado ang laban ngunit pinaalam ni Shian na kitang-kita na ang kanilang panalo at para maging mas malakas pa sila ay kailangan nilang siguraduhin ang tagumpay lamang sa malakas na kalaban kaya humanga si Gobwa rito at sinunod ang utos ni Shian. Kinailangan pang pagbantaan ng commander si Gobzo na kung gusto niya maging test subject para sa kanyang kitchen delights o sundin ang kanyang utos dahil para kay Gobzo ay labag ito sa utos ni Rimuro ngunit natakot ang Hobgoblin kaya tumakbo ito papunta sa laban. Ipinakita ng Yamagari at Kurenai ang kanilang teamwork para matalo ang malalakas na kalaban kaya maging ang Biscuiteers ay hindi rin makapaniwala sa kanilang nakita na meron pang isang puwersa na ganun ng kalibre sa Tempest. Nagmamadali ang grupo ni Hinata na makarating sa battlefield hanggang sa hindi makapaniwala ang Saint sa kanyang nakita ganun rin ang kanyang mga kasamahan dahil natatalo silang mga Crusaders. Nagtaka si Hinata kung ano ang ginagawa ni Leonard at Guard sa Tempest ngunit ganun pa man ay kanyang napagpasyahan na hindi na ito maayos ng negosasyon. Nagulat si Hinata nang makita si Rimuro habang ang kanyang mga kasama naman ay napansin ng tatlong Biscuiteers at ang inakala nilang mga Kijin ngunit pinaalam ni Hinata na hindi sila Kijin kundi mga Oni kaya pinagpawisan si Arnaud.
Nagsalita rin si Rites na ang mga Oni ay mga halimaw na may supernatural na kapangyarihan na naglalagay sa kanila sa level ng regional gods, habang ayon naman kay Hinata ay bahagi pa rin sila ng mataas na ebolusyon mula sa ogre, ngunit iilan lamang umano sa kanila ang nakaabot sa antas ng pagiging Oni, kaya binalaan ng Saint ang kanyang mga kasama na ang bawat isa umano sa mga Oni ay special A-rank friend. Napansin rin ni Hinata na parehas ang bilang ng grupo ni Rimuro at kanyang grupo, kaya naghinala ang Saint na hindi ito isang pagkakataon lamang at naalala ang sinabi ni Rimuro na makipag 1v1 sa kanya. Pagkatapos utusan ni Xian ang kanyang mga tauhan na itulak ang kalaban sa kagubatan para magbigay ng geographical advantages sa kanila, ay napansin ni Xian si Rimuro at kanyang grupo, kaya pinaalam ni Xian na ang lahat ay naayon sa plano na sinagot naman ng Supreme Leader na ang ginawa ni Xian ay wala sa plano at ang tingin rito ni Xian ay isang papuri na hindi naman talaga, at pagkatapos ay umalis na rin ito para harapin ang mga Crusaders para hindi makagambala kay Rimuro, at dito na rin niya nakaharap si Hinata. Sa Lubrious Sacred Mountain ay tila masyadong obsessed ang totoong ruler na si Luminous sa isang babaeng nasa loob ng transparent coffin na ginawa mula sa Holy Spirit power, kaya maging ang isang Demon Lord na katulad ni Luminous na isa sa pinakamatandang Demon Lords ay nasusunog sa pagdikit lamang dito, ngunit ganun pa man ay hindi niya ito alintana dahil sa kanyang pagka-obsessed sa misteryosang babae. Tumigil na lamang ang Demon Lord nang pumasok si Luis, kaya nagbago kaagad ang mood ni Luminous, ngunit pinaalam ni Luis na gumalaw na si Hinata para pabagsakin si Rimuro, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Sinabi rin ni Luis na posibleng kasangkot sa kanyang ginawa ang 7 Days Clergy, kaya hindi na itago ng Demon Lord ang pagkadismaya kay Hinata dahil sinabihan niya itong pigilan ang kanyang sarili. Dito na pumasok ang butler ni Luminous na si Gunther na siyang may titulong Archduke na kaparehas ni Luis at Roy, ang pinakamataas sa mga vampire nobles, at sinabi kay Luis na inistorbo nito ang kanilang lady sa walang kwentang kalokohan at tinawag na walang hiya si Luis katulad ng dati. Humingi naman ng pasensya si Luis kay Gunther at sinabi na baka mawala si Hinata sa kanila kung hahayaan lamang ang problema, at buti na lamang ay parang walang pakiramdam si Luis sa mga binitawang masasakit na salita ni Gunther, dahil kung nabubuhay lamang si Roy at siya ang nakausap ni Gunther ay siguradong hindi maganda ang mangyayari dahil ma-pride na ito at mababa lamang ang tingin nito sa iba maliban na lamang kay Luminous na loyal sa kanya. Kinuligsa pa ni Gunther si Luis dahil sa lahat ng posibleng tao ay kay Rimuro pa niya hinayaang makipaglaban si Hinata, ngunit kalmado pa rin ang Holy Emperor at sinabing pumunta siya rito sa kanyang teritoryo para pigilan itong mangyari. Pinahinto ni Luminous ang tila pagbabangayan ng dalawa dahil para sa kanya ay walang katapusang away sa teritoryo ang ginagawa ng mga ito, kaya kailangan niya ng gumawa muling pagsasaayos dahil wala na si Roy, at pagkatapos ay inutusan niya ang dalawa na sumunod sa kanya. Unti-unti nang nakakalamang ang Tempest Forces sa sagupaan, kaya hindi ito maganda sa kabilang panig, at ngayon ay sumali pa si Xian para harapin ang dalawang kasapi ng 10 Great Saints na nagmamando sa mga Crusaders. Dito ay nalaman kaagad ng mga commander na hindi basta-basta ang kanilang kaharap, kaya nangamba si Leonard dahil ang isang tagasunod lamang ni Rimuro ay nagpapalabas ng malakas na aura. Nagpakilala si Xian na siya ang numero 1 secretary ni Rimuro at pinaalam na pumili lamang sa mensahe ng kanilang Supreme Leader, at ito ay ang sumuko o mamatay, ngunit mas pinili ng mga commander na makipaglaban, kaya kaagad nilang pinalibutan si Xian sa utos ni Leonard at nag-cast ng Holy Field. Nakita ito ni Rimuro ngunit hindi naman siya nakaramdam ng pagkabahala, at sinabi kay Hinata na base sa kanilang kinikilos ay parang pagmamay-ari nito ang lugar at pinaalalahanan na ito ang kanyang teritoryo. Ang aksyong militar lamang ay sapat na para kay Rimuro para ituring na kalaban si Hinata na naiintindihan naman ng Saint, ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi sinunod ni Leonard ang kanyang utos. Nagulat na lamang si Hinata nang pinaalam ni Rimuro na pinatay nito si Reihiem, ngunit may idea na ang babae matapos makumpirma ang mga bagay-bagay kung ano ang nangyayari. Kinumpirma rin ni Hinata nang tinanong ni Rimuro kung natanggap niya ang kanyang mensahe, kaya nagsalita si Rimuro na ang pagsalakay sa Tempest ang isinagot ng babae sa kanya, kaya nasabi na lamang ni Hinata na hindi niya rin siya papaniwalaan sa puntong ito. Wala namang problema kay Rimuro na makinig sa sasabihin ng babae, ngunit ang gusto niya lamang ay pahintuin muna ang kanyang mga tauhan at ipabalik kung saan sila nanggaling, ngunit sasagot na sana si Hinata nang pumasok sa eksena si Arnaud at sinabing isang kalokohan ang gusto ni Rimuro dahil sa tingin niya ay hindi magiging ligtas ang kanilang captain kung papauwiin ang kanilang puwersa. Dito na nagsalita si Benem Aro at sinabing si Rimuro lamang at Hinata ang pinahihintulutang magsalita at hindi nila tinawag ang lalaki, kaya sinabi ng Defense Minister na sa likod lamang siya, kaya medyo nasaktan ang ego ni Arnaud at inatake ang kanyang kaharap, ngunit walang kahirap-hirap lamang itong sinalag ng Defense Minister.
Nagkasundong ituloy ng dalawa sa hindi kalayuan ang kanilang laban dahil hindi nila gustong makisali sa negosasyon ni Rimuru at Hanata at pagkatapos nito ay nagsalita rin ang dalawang Biscuiteers para kunin rin ang dalawang kasapi ng 10 Great Saints kaya nagulat ang dalawa kung bakit narito ang mga Biscuiteers habang si Sofia ay excited na makalaban ng miyembro ng isang malakas na grupo. Si Rites na lamang ang natira kaya nilapitan rin ito ni Sui para walang makialam sa kanyang master at pagkatapos makaalis ng kanilang mga tauhan ay inilabas na ni Rimuru ang kanyang espada habang sa hindi kalayuan ay dalawang miyembro ng 10 Great Saints at mga Crusader ang kaharap ni Xian habang nakakulong sila sa Holy Field na kung saan humihina ang mga halimaw kaya kumpiyansa ang dalawang commander. Napansin ni Guard na mas mataas pa sa Kijun si Xian at sa pagkilatis pa nito ng husto ay dito niya nasigurado na isa itong Oni kaya nang marinig ito ni Leonard ay dito niya inisip na ang lakas ng kanilang kaharap ay malapit sa regional gods at maaari pa umanong maging Demon Lord si Xian. Pinaalam ni Xian na tama sila sa ilang bagay ngunit hindi lubos at sinabing ang dalawang lalaking kalaban ng kanilang kasama ay Oni at siya ay medyo tinahak ang ibang landas ng ebolusyon at tinawag ang kanyang sarili bilang isang wicked Oni kaya hindi umano nila aasahang mabait siya gaya ng kanilang iniisip. Dahil dito kaya uminit ang ulo ni Leonard at sinabing walang masamang halimaw ang dapat lumapastangan sa Diyos at ang tingin kay Xian ay isang maruming nilalang na walang idea na ang tinatawag nilang Diyos ay isang vampira at Demon Lord. Ginamitan ng lahat ng tinawag nilang Holy Cannon si Xian ngunit parang ginawa niya lamang itong baseball at pinagpapalo gamit ang kanyang armas kaya ang dating kampanteng mukha ng commander ay napalitan ng pagkagambala dahil hindi ito makapaniwala na hindi iniwasan ni Xian ang Holy Cannon na isang siguradong pagpatay laban sa mga halimaw at ang matindi pa rito ay pinabalik pa niya ito sa kanila. Sa ibang dako ay nag-umpisa na ring maglaban si Rimuru at Hanata at pagkatapos ng ilang sandaling palitan ng atake ay namangha si Hanata dahil sa maikling panahon lamang ay lumakas si Rimuru sa isang pambihirang antas. Na-analyze pa ni Hanata gamit ang kanyang usurper si Rimuru noong una silang maglaban at ngayon ay hindi niya na ito mabasa kaya kanyang napagtanto na naabot na ni Rimuru ang kaparehas na antas ng kanyang Lady Luminous at pagkatapos nito ay tinapon niya ang kanyang espada at bigla na lamang nagkaroon ng mahiwagang ilaw sa kanyang dibdib hanggang sa lumaki ito at lumiwanag ng husto kaya nag-report kaagad si Raphael na ito ay proseso ng Holy Elemental Power para makagawa ng anti-monster equipment. Gustong sukatin ni Hanata si Rimuru kung gaano ito kalakas kaya umpisa pa lamang ay gagamitin na nito ang lahat habang si Rimuru naman ay napansin na ang espada ni Hanata ay ibang level kaya sinabi ni Raphael na ito ay isang legendary level na mas mataas sa unique level. Medyo nang hinayang si Rimuru dahil hindi pa natapos ni Kurubi ang ginagawang katana para sa kanya dahil may legendary sword ang kanyang kalaban kaya bilang tugon rito ay binalot ni Rimuru ng kakaibang apoy ang kanyang espada at dito na ulit nagsimula ang sagupaan. Hindi pa rin naman sumuko si Xian sa pagtatanong kung susuko na sila o hindi ngunit hindi pa rin alam ng mga commander kung gaano kalayo ang agwat ng lakas nila sa executive ng Tempest katulad ni Xian dahil ang akala nila ay lumaki lamang ang ulo ng babae dahil napigilan nito ang kanilang unang atake. Itinusok ni Xian ang kanyang espada sa lupa at sinabing binigyan siya ni Rimuru ng utos na hanggang maaari ay iwasan ang pagpatay sa kanila kaya nangako si Xian na hindi sila sasaktan kung susuko na ngayon ngunit nagsalita si Leonard na hindi sila nakikipag-negotiate sa mga halimaw kaya dahil dito ay bibigyan sana ni Xian ng bagong offer ang mga commander ngunit sumigaw si Guard na wag makinig sa kanya kaya pinatamaan ni Xian ang kanyang kanang tenga gamit ang gitnang daliri lamang sa isang maliit na debris at sa lakas ng impact ay nawasak maging ang bato sa kanilang likuran. Kaya hindi makapaniwala rito si Leonard kaya pinakinggan niya na lamang ang offer ni Xian. Dito na masayang sinabi ni Xian na kapag nakatayo pa rin siya pagkatapos gamitin ang kanilang pinakamalakas na atake ay sumuko na sila kaya nang marinig ito ay natuwa ang galit na si Guard dahil pinahiya siya ni Xian kaya sumangayon agad dito sa offer kahit hindi niya kinuha ang opinyon ni Leonard habang si Leonard naman ay gusto pa sana siyang kausapin patungkol rito ngunit dahil sa kanyang puot ay sinigawan lamang siya nito. Ganun pa man ay tinulungan pa rin ni Leonard ang kanyang kasama dahil sa bantang dala ni Xian kaya pagkatapos makatanggap ng karagdagang lakas mula sa kanyang mga kasama ay umatake na rin si Guard gamit ang kanyang Inferno Flame. Kaya ginamit na rin ni Xian ang kanyang extra skill na multi-layer barrier at all-seeing eye kasama ang magic sense at para mahati ang apoy ay ginamit nito ang kanyang unique skill na Master Chef kaya natulala na lamang ang mga commander pati na rin ang kanilang mga tauhan sa kanilang nasaksihan.
Dito na inamin ni Leonard sa kanyang isip na masyadong malakas ang kanilang kalaban para sa kanila habang si Guard naman ay wala pa ring balak sumuko at gusto pang lumaban kaya sinabihan ni Leonard ang kanyang kasama na huwag nang painitin pa ang ulo ni Xian dahil may kakayahan nitong lipulin silang lahat. Nagulat na lamang si Leonard dahil imbes huminto ay pinagsabihan pa siya ng naggagalaiting si Guard kaya dito ay napansin niyang may pagkakaiba sa dating Guard na kilala niya. Tumalon si Xian at winasak ang Holy Barrier kaya nagulat sila at hindi makapaniwala dahil isang halimaw ang nagwasak nito. Sinabi ni Xian na isa lamang itong special barrier at binago lamang ang laws of matter at nagkataon na ito ang kanyang talent na hindi lubos makapaniwala ang dalawang commander dahil sa puwersahang ginawa ni Xian ang gusto niyang mangyari na sobrang imposible kaya dahil dito ang laban na si Guard ay tila nawala ng ganang lumaban kaya sumuko na rin si Leonard. Napansin ni Leonard sa hindi kalayuan na naglalaban si Rimuru at Hinata kaya naalala nito ang sinabi ng mga luminaries na nakikipagsabuatan si Hinata kay Rimuru ngunit kabaligtaran nito sa nakikita niya ngayon kaya tinanong niya si Xian kung bakit sila naglalaban. Sinagot ito ni Xian na dahil ito sa puwersang dinala nila sa kanilang teritoryo kaya dito napagtanto ng commander na siya ang dahilan ng lahat dahil sa pagdala niya sa mga crusaders para patunayan na inosente si Hinata kaya nag-alala siya ng husto sa kanyang captain. Matindi ang duel na nagaganap kaya iniisip ni Rimuru na halos hindi na siya makasabay kahit katulong pa si Raphael taliwas ito sa naisip niya na mas madali niyang matatalo si Hinata. Hindi rin makapaniwala si Hinata sa bilis ng paglakas ni Rimuru ngunit napansin niyang tungkol lamang ito sa kanyang pisikal na kakayahan at hindi pa ito nakakasabay patungkol sa mga techniques na inabot siya ng 10 taon para perfect ang kanyang mga skills at higit sa lahat ay mayroon pa siyang experience na nakuha sa kanyang teacher na si Shizuo kaya ito ang tingin niyang advantage kay Rimuru. Nahirapan si Rimuru dahil parang ahas ang sandata ni Hinata kaya tanging pagdepensa lang muna ang kanyang nagagawa hanggang nagsalita si Raphael na hindi naman nakakamatay ang tama nito ngunit mababawasan naman ang kanyang napakalaking enerhiya. Sinabi rin ni Raphael na makakalusot sa kanyang multi-layer barrier ang espada ni Hinata dahil naglalabas ito ng special wavelength na binabago ang laws of matter. Umatake ulit si Hinata at nadedepensahan naman ito ni Rimuru hanggang sa napansin niya na mas bumilis pa ang atake nito kasabay nito ay nag-report si Raphael na may masamang balak sa kanya si Hinata at pagkatapos ay tinamaan si Rimuru sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan kaya nangamba ang Demon Lord at sinabi kay Raphael na mag-isip ng paraan kaya kaagad gumawa ng isang skill si Raphael at ito ang predict future attack kaya kaagad na ginamit ito ni Rimuru at nakikita na nito ng advance kung saan pupunta ang mga atake ni Hinata. Napansin ni Hinata ang pagbabagong ito ni Rimuru dahil para sa kanya ay tila nababasa ni Rimuru ang kanyang galaw na mas accurate kesa sa kanyang compute prediction at ilang sandali lamang ang lumipas ay kanyang nakita na naunang bumalik si Xian kasama ang dalawang Holy Knight at kanilang mga tauhan at kasunod nito ay si Benem Arrow at si Arnaud na napinsala ang kanang kamay. Dumating na rin ang dalawang Biscuiteers at mga kaharap nito at huling dumating si Sui at Rites ngunit tila walang tinamong pinsala ang babae ngunit sa puso ay meron. Hinimok ni Hinata si Rimuru na kung makayanan nito ang gagawin niyang atake sa kanya ay panalo na siya habang nag-report si Raphael na wala namang balak si Hinata na patayin siya ngunit ganun pa man ay pinaalam ni Hinata na masyadong mapanganib ang kanyang gagawin. Pumayag naman dito si Rimuru katulad ng inaasahan ni Hinata ngunit sinabi ni Rimuru na mangako muna ang babae na hindi na siya gagawa ng gulo sa Tempest pagkatapos nito. Nangako naman si Hinata at pinaalam nito na pumayag lamang siya rito dahil na rin sa request ni Rimuru ngunit kung siya lamang ay gusto niyang pag-usapan ang kanilang future. Dahil sa sagot ni Hinata ay nagtaka si Rimuru kung siya ang humiling ng duel ngunit sinagot siya ni Hinata na yon ang sinabi niya sa mensahe. Lumalabas na sinadyang may nakialam sa mensahe ni Rimuru dahil ang buong mensahe nito na naglalayong ipaalam kay Hinata ay pag-usapan ng mga bagay-bagay at kung ayaw niya naman ay haharapin siya nito ng walang makikisali dahil aayusin nila ito sa pagitan nilang dalawa lamang. Nag-umpisa ng manalangin si Hinata para sa kapangyarihan ng Holy Spirit at habang ginagawa niya ito ay kanyang iniisip na ang siguradong pag-atake ng pagpatay na ito ay kanyang inihanda ng palihim dahil kung ipapakita niya ito kay Rimuru ay sigurado siyang magagaya niya ito ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos nito ay inatake na si Rimuru kaya nag-report si Raphael na hindi ito masasalag at maiiwasan kaya iminungkahi ni Raphael na isakripisyo ang isa niyang ultimate skill na Beelzebub para sa atake ni Hinata kaya ginawa ito ni Rimuru at nabalot ng kulay ng Beelzebub ang lugar at pagkatapos ay tila napunta paitaas ang atake ni Hinata na nagkaroon ng malakas na impact na maaaring liparin maging ang mga taong malapit sa lugar.
Inaasahan na ni Venom Arrow na walang mangyayaring masama sa kanyang hari at nang makita niya ito ng paunti-unti ay napasabi ito sa kanyang isip na wala siyang hindi kayang gawin. Sobrang proud ang defense minister sa kanilang hari habang nabalot naman ng pagkamangha at gulat sa mga nanunood ang kanilang nasaksihan. Napaupo si Rimuro katabi ni Hinata at sa hindi malamang dahilan ay tuwang-tuwa si Hinata dahil napahanga ito sa ginawa ni Rimuro kaya napatanong ang babae kung sinadyang hinarap ni Rimuro ang kanyang buong atake na ipinagtaka naman ng slime dahil wala sa katinoan ang gagawa nito dahil sa napakalakas ng atake. Napansin na lamang ni Rimuro na may itinatago si Raphael dahil sa mga ikinikilos nito. Lumapit na rin sa kinaroroonan nila ang kanilang mga tauhan ngunit makalipas ang ilang sandali ay napansin ng dalawa na may kakaiba sa espadang binigay ng mga luminaries kay Hinata kasabay nito ay nag-report si Raphael na sasabog ang espada. Mabilis na tumayo si Hinata at ginawang harang ang kanyang sarili kaya imbes na si Rimuro ang matamaan ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili.